Pakinggan po natin ang mga rant na naman po nitong taong ito na miyembro ng kingdom ng simbahan ni Kibuloy. Maririnig po natin kung gaano po siya kahipokrit sa kanyang mga pinagsasabi. Ito na po. Alam mo, ang turo sa amin ni Pastor, magmahalan, love your enemy, love even your neighbor as yourself, fruits of the Spirit. Pero dahil sa mga panggugurgur na ginagawa nyo sa amin dito sa Kingdom Nation, wala na po kami respeto sa inyo. Mga hinayupak kayo. O ano sabi sa Proverbs 29:2? When the righteous are in authority, the people rejoice, but when the wicked beareth rule, the people mourn. Ayan ang nangyayari sa atin ngayon dito sa Pilipinas. Anong sigaw ng mga tao ngayon? Pulboronic ka, Presidente Bongbong Marcos. Hindi namin kailangan ng durugistang presidente. Wala kang naitulong, kundi pangkamkam sa lahat ng kaban ng bayan. Yan ang gusto nyo mangyari, di ba? Kukunin nyo lahat ng kapangyarihan, ng pera ng mga tao. Dahil ano? Dahil gusto nyong maghigante, mga hinayupak kayo. Mga traidor ng bayan. So yun, napakinggan po natin. Dinig na dinig niyo po. Ito po yung reason kung bakit ko nasabing hypocrite po siya. Una, sabi niya, ang turo daw sa kanila, nung pastor nila, I love your enemy, magmahalan. Bakit ganyan ang ugali mo? Bakit ganyan ang pinapakita mo sa content mo? Walang pagmamahal dyan. Walang love your enemy dyan, no? Tapos, pagkatapos ng bitawan yung salitang hinayupak, nagbitaw naman po siya ng Bible verse. Parang, di ba, nakakakilabot naman yun. Napaka-hypocrite, no? Pagkatapos mo magsalita ng ad hominem, ng salitang hindi katanggap-tanggap, gagamitin mo ang salita ng Diyos sa isang pangungusap o sa isang paragraph na sinasabi mo. Diba? Napaka-hypocrite nun. Sino maniniwala sa'yo, ateng? Sinong mga tao ang susuporta sa mga pinagagagawa mo? Sa mga sinasabi mo sa social media, sinong mga tao ang makikisimpatya sa iyo or sa inyo kung ganyang kalapastangan ng mga binibitawan mong salita? Tapos, gagamitin mo pa yung salita ng Diyos, no? So, sino nang maniniwala sa inyo niyan? Ganyan ba yung turo sa inyo ng sinasabi mong pastor? Di ba? Mukhang nakakapagduda kung ano ba talaga natututunan nyo dyan. Tsaka grabe, no? Tinawag na pulboronic at drogista si BBM. In the first place, sila ang tumulong kay BBM para manalo. Pero bakit ganito sila kalapastangan? Ako'y kakamping, no? Hindi ko sinuportahan si BBM. Hindi ko siya gustong manalo. Pero hindi ko magagawa at hindi ko masasabi ang mga pinagsasabi ng mga ito. Na sila naman mismo ang tumulong kay BBM para manalo. Kung tayo babatikos, bumatikos tayo dun sa issue, dun sa kapalpakan, sa polisiya, mag-focus lamang tayo doon. No? Huwag natin personalin at huwag natin bastusin. Ibang usapan na kasi yan. Hindi tayo papaniwalaan sa mga sinasabi natin kung merong kasama sa mga sinasabi natin, sa mga binovoice out natin na pamemersonal, no? At pambabastos. Hindi naman sa nagpapakadesente tayo at nagpapaka-righteous, no? Pero gawin lang natin yung tama, sabihin yung tama, at kung alam natin na hindi naman nakakatulong sa ating panawagan, sa ating pag-voice out, huwag na natin isama, huwag na natin sabihin. Ang hindi ko lang talaga maintindihan, ang mga ito, sila yung nagsasabi na sila yung maka-Diyos, miyembro sila ng isang religious group, no? Pero sila itong mga ganyan, ang mga kuda sa social media. Sinasama pa nila ang kanilang mga lapastangan na pananalita sa isang pangusap kung saan sinasabi din nila ang salita ng Diyos. No, mga Bible verses. Kaya parang ewan ko, no, pero mga BBM supporter, napakinggan niyo po ba ang mga sinasabi nito kay BBM? Baka gusto niyo ipagtanggol si BBM, no? Ako naman, hindi naman sa pinagtatanggol ko si BBM, pero doon lang tayo sa tama, no? Hindi ko sinuportahan si BBM, pero hindi rin natin susuportahan yung mga bastusan at pamemersonal. Tsaka mabigat po yung akusasyon niya. Meron siyang sinabing pagkamkam sa kaban ng bayan. Mabigat yun. Anong basis niya, no? Well, kung may basis siya at meron siyang patunay, ilabas niya. Hindi yung puro ganan, akusasyon. Sabi pa niya, sa pagkakatanda ko, kukunin daw lahat-lahat, no? Ang aking pagkakaintindi, pinatutungkulan niya si BBM, no? Yung admin, kukunin daw lahat-lahat ang yaman ng bayan, kapangyarihan, dahil gustong maghigante. Tapos, sinabi niya yung salitang hinayupak, no? Pwede niyo namang i-rewind. I may be inaccurate, no? Non-verbatim na yung sinashare ko sa inyo. Pero yun po yung naaalala ko. So, saan to humuhugot ng lakas ng loob? At saan siya kumukuha ng basis sa mga pinagsasabi niya? Hindi kayo makakahikayat ng simpatya at hindi kayo makakakuha ng suporta kung ganyan ang estilo nyo.
sa mga supporter po ni Pastor Quiboloy, no? Tignan niyo ang mga comment sa mga content nila. Karamihan, majority ng mga comment na nabasa ko, hindi sang-ayon sa sinasabi nito ni ate, no? So, yun lamang po ang aking reaction dyan. Talaga namang sablay na sablay. Again, sabi nga din ni BBM, harapin na lang yung mga akusasyon, yung kaso. Dumalo na lang sa hearing, no? Dumalo na lang sa mga pandinig. At kapag na isampa na sa korte ang mga kaso, then harapin din. Dahil, again, kung walang ginagawang masama, walang dapat ikatakot, no? Walang dapat ikatakot. Dahil dapat confident ka na maipapanalo mo at mapapatunayan mo na inosente ka kung wala kang ginagawang masama. Pero, yung mga, ano bang nangyayari sa mga idol ng mga DDS, no? May nagtatago sa ibang bansa, may wanted na ayaw magpakita, merong lalaban kapag inaresto, no? Kilala niyo na kung sino-sino sila. In fairness, kay Jam Magno, nagpa-mugshot pa at nakangiti. Si Jason Sa, nagpa-mugshot din, ano? Si Yumol, nakakulong na. Sino pa? Si Badoy, nahatulan ng guilty, no? Si Celis, in fairness, dumadalo ng hearing, no? Pero yung iba, nagtatago sa ibang bansa, and then, yung iba, ayaw magpakita, ayaw dumalo, ayaw sumipot sa subpoena, and then, yung isa, lalaban daw po pag inaresto, no? Yan ba yung karakter na gusto nyo, mga DDS? Yan ba yung gusto nila sa mga pinuno ng bansa? Ay, nako, good luck na lang talaga sa Pilipinas kapag namayagpag na naman po sila sa 2025 at sa 2028. Mga kababayan, inaanyayahan ko po kayong i-follow ang page na ito para makapag-upload na rin po ako ng mga long-form video sa Facebook. Ito po, ayan po, hanapin niyo lang po mga kwentong Pinoy. Ang goal ko po ay maka 5,000 followers. Sana po ay matulungan niyo ako. Dahil nagsisimula na naman po ang mga kalaban sa kanilang mga propaganda, sa kanilang mga pang-iinsulto. Kagaya nito. Ayan. Sasagutin po natin to sa susunod kong video. Na fact check po, yan si Mark Lopez dahil may pang-iinsulto siya kay Senator Kiko, pero ipapaliwanag ko po sa inyo ang patungkol dyan, ano. Sana po ay makapag-follow kayo sa page na ito sa Facebook at matulungan niyo akong ma-hit ang 5,000 followers, no. Alam niyo po, napaka-importante po ng inyong contribution, ng inyong pagsali sa ating discussion, ang inyong like, ang inyong comment. Kahit hindi nyo na i-share, dito naman kasi sa YouTube parang walang option to share, no? Yung inyong like at comment, napakahalaga po niyan. Dahil nakakatulong po yan para mas maraming makakita ng ating content. Para po malabanan ang mga maling narrative, ang mga black propaganda, ang mga fake news at disinformation, at ang mga pang-iinsulto, no? Ayan, Mark Lopez, nagsisimula na naman. Siguro dahil nalaman nila na si Senator Kiko ay tatakbo sa 2025, no? Sagutin natin ito sa susunod kong video at sana po makapag-follow kayo sa page natin ito sa Facebook. Ano pong komento nyo sa ibinahagi ni ate, no? Sa mga sinabi ni ate at sa aking naging reaction sa kanyang sinabi. Ilagay nyo lang po sa comment section below. Huwag nyo pong kalimutang i-like ng ating video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.